Sige nga po, may kalatoy-latoy naman. Parang walang kalatoy-latoy. Palakpak natin sa Panginoon. Praise God. Ang pamagat ng mensahe na ating pagsasalusaluhan sa umagang ito. God has the power if you have the faith. O pwede natin baligtarin. If you have the faith, God has the power. So napakalaking elemento ng pananampalataya ng isang tao when it comes to healing, yung mga miracles, isa po yan na pwede natin makita. At sa umagang ito, pwede nating pagsalusaluhan ito, yung pamagat na ito. Okay na anak? Okay, tayo pong lahat ay manalangin. Father, we thank you and we bless your name. Maraming salamat sa umagang ito. Kaya ang Diyos na hindi nagbabago. Kaya ang Diyos na hindi nakakaligtaan kami. Even when the oceans roar, nandoon ka palagi. At salamat. Kahit nakasiliit ng mustasang, buto ng mustasa ang aming pananampalataya, you have the power to release para sa aming lahat. And we thank you, Lord, sa umagang ito. Gamitin mo ang mensahe na maging kalakasan ng bawat isa. At sa aming pagtanggap, linisin mo po ang aming mga puso, isipan, at nang sa ganon karapat dapat kaming tumanggap ng pagpapala po ninyo. Sa iyo lagi ang kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen, amen. Uli. Amen. Palakpak tayo sa Panginoon. Wala pa na? Okay. Yes, God has the power if you have the faith. Lahat naman po tayo, hindi matatawaran na tayong lahat ay may pananampalataya. Especially if you read the Bible in the New Testament, madalas na masubok ng Panginoong Jesucristo yung kanyang mga disciples. Remember, nung nagmi-minister si Panginoong Jesucristo, ang unang-unang tinuturuan po niya, hindi lang yung mga taong nakikinig. One of the most, yung estudyante niya, yung kanyang mga disipulo. Sa mga miracles ng Panginoon, laging tinatrabaho niya yung faith ng mga disipulo niya. Remember, nung nasa bangka sila, di mo magkakasama sila? Nakasalubong sila ng bagyo, napakalakas ng bagyo. Pero nung umalis sila doon sa Pampang, wala namang bagyo eh. Pero ang sabi ng Panginoon, let's go to the other side of the lake. While on the other hand, nandun sila sa kalagitnaan ng kanilang binabaybay na bangka, nakaranas po sila na napakalakas na bagyo. Isang dahilan na makikita natin, dumaan na sila ng malakas na bagyo dahil sumunod sila kay Kristo Jesus. If you observe sa mga gospel, si Jesus Christ, lagi niyang tinuturuan ng mga disciple niya to strengthen, palakasin yung kanilang mga pananampalataya. At tayo din namang lahat na nagbabasa lang naman ng Biblia, no? Nakikibasa tayo, pwede rin naman na palakasin ang ating mga pananampalataya. Remember in Matthew 17, the chapter 17, it was recorded in the 4 Gospels, ang sinasabi ni Panginoong Jesucristo, kung maging kasinlaki man lang ng buto ng mustasa, ang inyong pananampalataya, pwede mong palipatin yung bundok doon sa dagat, sa karagatan. Ganun po i-describe ni Jesus Christ. Ibig sabihin, there is power in faith. Kung may faith ka, ina-activate mo yung power ng Diyos na para tanggapin naman nating lahat yung kapangyarihan ni Kristo Jesus. Bakit? Because the power of Jesus Christ will never be changed. Ang kapangyarihan po ni Panginoong Kristo kahit kailan hindi nagbabago. Constant yung kanyang kapangyarihan. So, ibig sabihin pala, kung meron kang pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, it's not all about the thing, yung maliit. Hindi doon eh. It's all about the authenticity nung maliit na butil ng mustasa. Ang sinasabi ng Panginoon, pag tayo, meron na tayong pananampalataya, kasi liit ng butil ng mustasa, very good. You can move the mountains. Kaya mo palang iurong yung isang napakalaking problema. Kaya mo resolbahin yung isang napakalaking problema na kahit kasing laki ng bundok, kaya mo siyang palipatin. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God.
So if you have the faith, ang sinasabi rito, kung meron kang faith o pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, may garantisado tayong maaasahan sa ating Panginoon. Tutuparin niya ang lahat na ipinapanalangin natin. You know, kagabi, Bible study namin, napakaganda. Ano ba yung mga benefits na tayo ay, kapag tayo ay rooted sa salita ng Diyos? Isa sa mga benepisyo, meron po tayong answered prayer. Yan dapat ang alam natin. Na bagamat minsan nagtatagal yung panalangin natin, naghihintay tayo ng matagal, at parang minsan nananawa ka na sa panalangin mo na parang wala ka ng pag-asa. You know, lahat tayo dinadanas natin yan. Pero isang assurance natin, may garansya tayo na tutugunin ng Panginoon ang lahat ng panalangin natin. You prevent the storm eh. Ang bagyo sa buhay, hindi natin mape-prevent. Pero pwede tayong mag-prepare. We can always prepare what is coming in our lives. Pwede tayong mag-prepare kung ano ipaparating sa buhay natin. But the storm, we cannot prevent the storm. That's why Jesus always rebuked the disciples. Lagi niyang nire-rebuke. Ang sabi niya, hanggang ngayon ba wala pa kayong pananampalataya? Bakit kayo natatakot? Why are you dismayed? Yan yung mga karakter natin na pwede natin makuha dito sa kwento. Ang sabi rito, ang gusto ni Jesus, yung pananampalataya natin, kahit kasing liit ng mustard seed, the more it grows, pag may maliit na, may pag-asang lumago. Tama? May maliit na tayong pananampalataya eh. So ang kasunod nun, pwede siyang umusbong, lumago. The more it grows, the more you see the bigger miracles and breakthrough na mangyayari sa ating mga buhay, sa buhay mo, sa buhay ko, pwedeng mangyari ang lahat ng breakthrough. Kasi may maliit na tayong pananampalataya. How many times I preach this, yung kay Jairus at saka yung babaeng dinudugo. But there are so many revelations. 2 nights kong nire-review ito, sabi ko may bago na namang revelation ng Lord. And this time, another one. Background ng ating pag-aaralan. Ang background dito ay si Jairus, meron siyang 12 years old na daughter, anak na babae. And that daughter was in life and death situation. Pinuntahan niya ang Panginoong Jesucristo, no? Para kaunin niya si Kristo Jesus, dali sa kanilang bahay, at para pahipuin lang yung kanyang anak na naghihingalo. And another thing is, there is a certain woman na biglang sumingit. Tingnan natin, di ba tayo pag nakapila tayo? Yung ang tagal mo nakapila, tapos biglang may sisingit, anong mararamdaman mo? Baka sipain mo, tumigil ka, malis nga dyan sa harapan. Tagal namin nakapila dito, bigla kang sisingit. And you know one thing that we can see in Jesus' character, kahit na bising-bising si Kristo Jesus, walang paningit sa Kanya. Na kahit tayo nakasingit lang, si Panginoon Jesus, tatapunan at tatapunan tayo ng pansin. 12 years old yung babae, 12 years na dinudugo yung babaeng ito, yung anak ni Jairus, 12 years, hindi naman siya coincidence lang eh. You know, in the Bible, walang coincidence, walang aksidente lang. Ang babae, 12 years na chronic disease, bleeding. Hindi po siya 12 days ha, 12 months, hindi po. 12 years na makikita natin ang tagal dinudugo. Kaya pag inaral niyo yung Bible verse na to, paano kaya nakasurvive yung babae? Makikita rin natin sa kwento. So, ibig sabihin, kung 12 years nang dinudugo yung babae, 12 years old yung anak ni Jairus, anong significance? Nung ipinanganak yung anak ni Jairus, he started bleeding the certain woman. Can you imagine mga kapatid? Ang hirap nun, hindi natin kaya. Tayo, pag tinaningan tayo ng doktor, di ba? Nako, 6 months na lang okay. Di ba? Devastated na tayo. But how about this woman, bleeding for 12 years? Ang sabi rito, she spent all of her money for the treatment or medications. She was going to the doctors, but still, ano nangyari? Lalo pong lumala ang kanyang situation, yung kanyang sakit. Mas lalong lumala. Kaya nga, kung minsan pag tinignan natin, di ba, totoo naman talaga yung mga doktor. Sa panahon natin nga, di ba, kung minsan may mga situation talaga na sasabihin, stop na ho namin yung mga gamot na bibigay ng hospital. Kasi napakalaki lang po ng bill ninyo. Totoo ito ha. Right? Anong gagawin? Kayo na ho bumili ng mga gamot. Pag pinabili ka naman ng gamot, napakamahal. Right? Ganyan talaga ang situation. And this woman, the same situation, na pag tinignan natin, she spent all her money, naubos po lahat, walang naiwan, walang natira. Ano naiwan? Yung sakit po niya. Still, ang sabi ron, lumala yung sakit niya. At ito yung passage na ating pagsasalusuluhan. Mark chapter 5, 25 to 26. Ang sabi rito, a certain woman which had an issue of blood 12 years.
Verse 26. And had suffered. Everybody say, suffered. Many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse. Now, nung inaaral ko ito, sabi ko, bakit sinabi ng natin? Babalik ko lang. Tignan nyo, hindi pinangalanan yung babae. Sa Bible, sabi ko, minsan may preaching ako, pag may pangalan yung character, VIP person yun, mahalaga talaga. But this passage, it's not, hindi ibig sabihin, hindi pinangalanan yung babae, hindi siya mahalaga. Pero sa istorya, siya yung character talaga. A certain woman, hinighlight ko, nilagay ko yung pangalan ko. Tingnan niyo, nilagay ko yung pangalan ko talaga. And a certain man, which had an issue. Sino walang issue sa buhay dito? Taas ang kamay. So lahat tayo. Honest kayong lahat, honest din ako. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakilala yung babae, hindi sa pangalan. Hindi siya, di ba? Minsan, makalugar natin. Kaya nga tayo, minsan, pag tinatawag tayo, yung bansag lang sa atin, di ba? Kilala natin kung sino yung tumawag. Ano yung naaalala nyo? Matagal ko nang kilala to. Kalugar ko to, kababata ko ito. Pag tinawag, Boy Ipot, pag tinawag ka, Boy Ipot, hindi ka tinatawag sa pangalan mo kasi yun yung bansag sa'yo. And this woman, the issue of bleeding, yun ang pagkakilala sa kanya, not just only all her name, hindi pangalan niya. Ang masama pa nga minsan, ang nakikita sa ating pagkatao, yung mga issue natin, yung mga pangit na experience natin sa buhay natin. And this woman, 12 years. Remember, 12 years siya nagdurusa sa kanyang bleeding. And tradition ng mga Israelita, kapag ang isang babae dinudugo, marumi ka, makasalanan ka. And all these things, she suffered along the way ng buhay niya, naubos yung kanyang mga kayamanan. Kawawa. Ang sabi pa rito, na-experience niya yung mga bagay na, okay, sige, wala na akong pag-asa. Pero dito sa passage nito, makikita natin, magkakaroon siya ng munting pag-asa. All her throughout, yung suffering niya. Mareresolve ba ang mga issue sa buhay mo kapag mas lalo ka, kung minsan umaasa ka na may mangyayari? Na-experience nyo ba yun? Yung parang ang laki ng pag-asa mo na sasabihin mo, eto na yung answered prayer ko. Pero minsan mas lumalala yung situation, yung nangyayari sa'yo. Did you experience that? Anong kasunod nun? Malulusop ka, mawawalan ka ng pag-asa, madidismaya ka, di ba? Tama? Madidismaya tayo. At makikita natin dito, totoo. You know yung 12 years na dinudugo, 12 years old ng bata, ang significant sa Bible nito, yes, over a decade. More than dekada na nagsasuffer itong babae, right? And this woman, actually, she was leading to a transition season ng buhay niya. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Kung ang buhay natin parang walang pag-asa, yun na lang nangyayari. For almost 10 years, 20 years, yung marriage life natin, walang nangyari. Bagkos na broken pa nga ang marriage natin, huwag ka mawala ng pag-asa. Kasi itong babae na to, for 12 years, hindi niya sinukuan. Ang sabi niya, meron pa akong huling choice. Huling choice niya, lalapit siya kay Panginoong Jesucristo para mahawakan yung kanyang dulo ng garment. What happened? Kung minsan, di ba parang tayo, mas lalo ka nabibigo. Sa sobrang pag-expected mo sa mga bagay, you are more expectation, pero mas nabibigo ka. Why? Because Satan is trying to pin down you. Believe nga tayo rin sa babae na to eh. For 12 days, hindi siya sumuko eh. Bago siya makalapit kay Kristo Jesus, napakarami pong hindrance, napakaraming pader na giniba talaga ng babae. At yung mga pader na yun ang naging daan para siya makalapit, para siya ay gumaling. And Satan, vulnerable si Satan sa atin. The more, minsan Bible study lang tayo, ang daming mga balakid. Hello? Di ba? Kung minsan papunta ka sa gawain ng Panginoon, hindi niya na-experience yan. Papunta ka sa gawain ng Panginoon, minsan may darating na hindi mo ina-expect. Parang pipigilan ka. Parang may nangyayari na hindi ka nais-nais. Mapigilan lang ay pagpunta mo sa Bible study. Mga kapatid, kahit kailan, si Satan, marami siyang strategy, marami siyang scheme. Pero tatandaan natin, mas makapangyarihan yung pinaglilingkuran nating Diyos kasi buhay yung ating Diyos na si Kristo Jesus. Yung babae dito, sinubukan niya lahat, pero lumala pa rin ang kanyang sakit. Kahit yung kanyang money, even her own money, they cannot
do anything. The doctors, yung pera, yung mga kaibigan, nasaan kayo mga kaibigan na to? Nasaan kaya yung pamilya niya, mga kamag-anak niya? Very isolated siya, right? Sa passage, makikita natin talaga, isolated talaga siya. Kahit yung mga kamag-anak, wala sa tabi niya. Pero alam niyo mga kapatid, isang makikita natin, lahat sila hindi makakapag-resolve ng issue sa buhay ng babaeng ito. Yung binanggit natin, physician, pera, kaibigan, wala. Parang sa ating buhay natin. Yung mga issue natin sa buhay natin, mga kapatid, huwag kang mag-alala. Tayo pwedeng lumapit kay Kristo Jesus anytime without offering anything Jesus Christ. Yung panunuhol, right? Yung mga doktor, kaya ka lang ginagamot, may pambayad ka eh. Pag wala ka ng pambayad, anong sabihin ng doktor? Labas niyo na ako sa ospital. Pero tayo, kapag lumapit tayo kay Jesus Christ without offering anything, wala kang ino-offer, wala kang sinusul sa Lord, tatanggapin ka ng Panginoon sa Kristo without condition because Jesus Himself, He died on the cross for you and for me. Walang iba. Niresolve niya ang lahat ng buhay natin. Bakit? Ano sabi sa Ephesians 3:20? Ephesians 3:20. Next mga. Yes. Ano sabi ni Paul? Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Napakaganda ng verse na ito, sinabi ni Paul. Ibig sabihin, lahat ng hilingin natin sa Panginoon, pagkakalob niya sa akin, tatanggapin natin yan. Kahit wala kang ini-offer sa Lord. Amen? Amen? Buhay mo pwede mong offer sa Lord eh. Kasi siya buhay niya, in-offer niya sa atin. Sa ibang salin, di ba, ang sinasabi rito, exceedingly, abounding. You can imagine, talagang hindi mo ma-imagine yung kanyang pwedeng ibigay sa atin, ipagkalob sa ating lahat. Bakit? Kasi ang Diyos natin, He is a big resources. Kung ang tao tanggihan ka, kung sino man tanggihan ka, siyempre, alam naman natin, ang tao, limitado. Pero ang Diyos natin, He is a limitless God. Wala siyang limit. Infinite God ang ating Diyos. Sa pagpapatuloy ng Mark chapter 5, 27 to 29, ito yung nangyari. When she heard, yung woman when she heard about Jesus, she came up behind Him in the crowd and touched His cloak or garments. Tingnan niyo rito. Anong ginawa niya? Nabalitaan niya lang eh. When she heard, yung mga pinagagawa ni Kristo Jesus. Di ba tayo pagka minsan, meron ka nabalitaan sa kakilala mo, may pinagagawang mga kabutihan, di ba? Parang ma-amaze ka eh. Uy, ang galing ng ginawa niya. O parang ganun din itong babae na to. When she heard, anong ginawa niya? She came. Tingnan yung mga step na ginawa niya. Nung marinig niya, pumunta siya kay Jesucristo. Pangalawang sabi rito, she came up behind to Jesus in the crowd. And remember, marami nga siya eh. Dapat responsibility nitong babae na to, bago siya makalapit dun sa crowd, sisigaw siya. Ano yung sisigaw niya? Unclean, unclean, unclean. Malakas yan Remember, may mga ketong sa New Testament and Old Testament, they have to shout before yung isang tao lalapit sa kanya. Na para masasabi nila, marumi, may sakit siya. And here the woman is bleeding. Malansang amoy niya po. Sabi ko nga, pag dinidescribe ko, paano lumapit yung babae rito? Ba? Naglalakad siya o nakatayo? You know, sa mga biblical, yung babae po gumapang. She crawls. She crawls going to the back of Jesus. At siyempre, nakita ng mga tao, sino ba ito? Malansa, mabaho, marumi, makasalanan. Kita ninyo? She crawls. Ang sabi rito, she touched the cloak of Jesus Christ. Bakit? 28. Because naisip niya sa sarili niya, nasabi niya sa sarili niya, mahipo ko lang yung laylayan ng damit ni Kristo Jesus, I will be healed. Sabihin mo nga sa katabi mo, I will be healed. Past tense yung ginamit, di ba? Magaling na ako, sabi niya. Pero hindi pa niya nahawakan. Naisip pa lang niya sa sarili niya. Gagaling talaga siya. Kaya nga sa pananampalataya natin, hindi lang tayo naniniwala sa Diyos na nagpapagaling, pero dapat naniniwala tayo na tayo ay gagaling. Palapakan nga natin si Lord. Yan ang faith. The faith is just like that. Naniniwala ka ang Diyos nagpapagaling, yes. Pero yung mapagaling kaya ako ng Lord? Hindi ganun eh. Once na naniniwala ka nagpapagaling si Kristo Jesus, ang dapat nakalakip nun, gagaling ako. Gagaling ako sa anumang uri ng sakit ko. Whether it was a physical aspect ng sakit natin or spiritual, lahat po yan kayang pagalingin ni Kristo Jesus. Ang sabi rito, mahipo ko lang. Verse 29.
Immediately. Si Mark mahilig siyang gumamit ng mga immediately or suddenly, mga ganyang word. Si Mark, kita niya sabi niya immediately. Actually, nung mahipo ng babae talaga, immediately may naramdaman siya. Ang sabi rito, immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Sino ba naman ang hindi matutuwa? For 12 years, nung mahipo niya lang yung laylayan ng damit ni Kristo Jesus, there is something coming outside from Jesus Christ. Yung tide, pwede ka paputiin ang tide. Di ba hindi? Ang tide, pwedeng paputiin yung damit natin. Tingnan niyo ako. Anong sabon ko? Ariel o kaya tide. Ariel na galing abroad. Kaya maputi. Tama? Luma pero maputi. Kayang paputiin ang mga damit na puti. Pero yung puso natin, hindi kayang paputiin yan. Sino may kakayahan na magpaputi? Nung hinawakan niya ang laylay ng damit ni Kristo Jesus, there is power, yung pamagat natin, there is power coming out to Jesus na na-receive ng babae, right? Literally, di ba tayo pag marumi? Pag hinawakan mo sa Hudyo, ang kanilang batas, pag marumi ka, makasalanan ka, hinawakan mo ang isang di marumi, ano nangyari? Nagiging marumi. Pero dito iba, yung marumi na humawak kay Kristo Jesus na hindi marumi, luminis. Luminis yung marumi. Nagets ba natin yung point? Ulitin ko. Pagka marumi tayo, humawak tayo, lumapit tayo kay Kristo Jesus, nagiging malinis tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo Jesus. Yung dumi natin sa napunta, kay Kristo Jesus napunta ang dumi natin. That's why meron tayong divine exchange. Yan yung sinasabi ko lang, divine exchange. May nangyaring palitan eh. Tama? Ang naging malinis dito, yung marumi. Yung malinis, ang siyang naging marumi. Nagbaliktad ngayon. And that is the power coming from Jesus Christ, is a passage na ito, dahil sa pananampalataya ng babae, if I touch His clothes. Kayo mga kapatid, did you ever experience, gumapang na ba kayo papalapit kay Kristo Jesus? Hindi man literal. Right? Basta ako lumapit na ako. Hindi man literal na pag gumapang talaga. Sad-sad pa nga eh. Nakadapa, nakaano ka talaga eh. Ang sarap pong lumapit, just like the woman. Hindi minsan kasi blessed na blessed ka, lalapit ka sa Panginoon, nakaganon ka lang, pa-worship ka pa. Hindi mo masama yan eh. Tama? Pero sometimes, napakasarap lumapit sa Panginoon with bleeding, o anumang issue sa buhay natin, not just the woman bleeding, anumang uri ng ibig sabihin ng bleeding sa atin, issue ng buhay natin. Kapag lumapit tayo kay Kristo Jesus, lahat ng issue ng buhay natin, kayang-kaya pong linisin ni Kristo Jesus. Immediately, her bleeding stopped. Sabi ng mga doktor, wala ka ng pag-asa. Ubus na rin naman yung kayamanan mo. Di ba? Ang dami nagsabi sa kanya, pero siya, hindi siya nawala ng pag-asa. Kahit sinasabi ng mga doktor, wala ka ng pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Mga senior ha? Seniors, may pag-asa pa kayo. Tandaan natin. Mga seniors, huwag niyo sabihin seniors na kayo, may pag-asa pa po kayo. Remember, kung minsan, di ba talaga ganyan, yung negosyo natin, may negosyo tayo, parang, pastor, parang bagsak ngayon ang negosyo namin. Totoo naman talaga, may mga fluctuation ng business eh. Yung bank account mo, medyo kumukonti na, di ba? Worries lahat yan eh. Lalo naman na pag dumakatok sa bahay niyo si Billy. Kilala niyo si Billy? Ha? Si Billy pa nga lang kumakatok sa bahay niyo, nervous ka na eh. Tama? Yung billing ng kuryente, tsaka tubig. Lalo na pag dumating si Judith. Naku po, andyan na si Judith. Tatakot pa nga eh, di ba? Yan yung mga worries natin sa buhay natin eh. Do not lose hope, kapatid. Madalas, makita lang natin yung mga limitations natin, yung mga kakayanan natin. But we are serving Jesus, who is a limitless God. Right? We are serving yung God na infinite. He has everything, si Jesus Christ. Hebrews 11:1. Sa ulado nga na marami ito eh. Ito yung faith talaga. Faith is confidence or substance sa ibang salin in what we hope for and assurance or guarantee about what we do not see. Nakita niyo? Ang faith talaga ganyan. Ang sarap kasi pag nananalangin ka, may healing ka, pasalamatan mo na kagad ang Panginoon. Pero huwag kang magda-doubt. Do not waive your faith. Ang dami mga heroes sa Bible, they did not waver their faith. Ibig sabihin, hindi sila nag-alangan, hindi sila nag-alinlangan. Lahat ng mga pinagawa sa kanilang Diyos, sinunod lang nila. Parang tayo, kung tayo mahingi sa Panginoon, ariin na natin, natanggap na natin, ang kasunod po kagad, thanksgiving. Right? Alam mo, kasi mas maganda yung thanksgiving. Biruin mo,
Hindi ka pa nga umuutang sa kapwa mo. Subukan mo. Hoy, salamat ha. Pauutangin mo raw ko ngayong umaga na ito. No? Pasalamatan mo na kagad. No? Kahit hindi ka pa pinapautang, sabihin mo na kagad, salamat na pautangin mo ako ngayon. Ibig sabihin, bago mo matanggap, naniniwala ka na matatanggap mo at nagpapasalamat ka na. And that is faith. Something you do not see, but kiniklaim mo talaga na makukuha mo to. Confident ka eh. It is a substance. Sabi sa ibang salin, sa ibang salin, NLT, substance yung faith natin. Hindi ka lang naniniwala na si Jesus ay kaya kang pagalingin, kundi maniwala ka kapatid. Sa namang aspeto, healing, prosperity, relationship, sa trabaho, ang tagal mo nag-a-apply, hindi ka makakita. Sino ba yung narinig ko na minsan sabi niya, Pastor, pagod na pagod ako sa trabaho, pero salamat, hindi ako pagod sa paghahanap ng trabaho. Tama mga kapatid? Napagod ka dahil sa trabaho, pero yung mapagod ka, kakahanap ng trabaho, for all these years, hindi ka makakita ng trabaho dahil napapagod ka, doon sa mga ina-apply mo, hindi ka natatanggap. Kasi minsan, ang tendency, reklamo tayo ng reklamo, di ba? Kakapagod yung trabaho ko, ganito ganon, di ba? Instead, magpasalamat tayo. Lord, salamat, may trabaho ko ngayong araw na ito. Napagod ako sa trabaho ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, sa Mark, natapos din sa Mark, gusto kong tatalon tayo sa Luke. Konti na lang po, sa Luke. Dadaling ko sa Luke chapter 8. Continuation ito. Ang sabi dito sa Luke 8:45 to 48. Ito na, nung mahipo ng babae, tingnan nyo ang daming tao naman eh. Sabi ron, nagsisiksikan yung mga tao kasi ang kasama nila si Jairus eh. Remember yung passage na ito, kasama si Jairus at yung mga disciples niya, papunta sila ng bahay nila pero may sumingit. Pero yung sumingit, sabi rito, sino humipo sa akin? Biglang gumanon si Panginoong Kristo eh. Sabi rito, who touched me? Anong sabi? Everyone denied it. May first honor na disciples naman. Si Peter po, first honor eh. Peter, ang sabi ni Peter, Master, ang dami-daming tao rito at sasabihin nyo, sino ang humipo sa inyo? Ang galing talaga ni Peter. Peter is first honor talaga kahit kailan si Peter. Very highlighted si Peter. Tama rin naman si Peter. Bakit sasabihin na parang, sino ang humipo sa akin? Ang daming tao. Nakita nyo yung pagka-deity ni Jesus Christ? Jesus is Lord. Diyos talaga ang katangian ng Panginoon even though He was in the flesh and blood. That time. Sinong tao kahit nga sundutin ka rito sa Tagaliran, siguro yung siksika na gano'n, yung gano'nin ka, hindi mo mararamdaman no? Pero ito yung dulo ng laylayan ng damit niya. Naramdaman niya. Sabi niya, sino humipo sa akin? 46. But Jesus said, someone deliberately touched me, for I felt healing power go out from me. Ito na ba yan? Yan. Hinighlight ko yung deliberately. Bakit ko hinighlight yun? Tingnan niyo sa passage. Ang daming tao doon. Binabanggaan nila si Jesus. Pero walang katulad ng puso nitong nag-iisang babae na dinudugo 12 years pa mga kapatid. Right? Nakita niyo kaibahan? Ito yung issue. Yung babae intentionally, deliberately, lumapit siya kay Panginoong Kristo with personal intention. Kaya tayo rin naman minsan dito, kahit nga Sunday tayo, ano bang intention natin dito? Ako hindi ko alam kung ano mga intention nyo. Pero ako, sarili ko alam kung sarili ko, pero kayo hindi ko alam. May kanya-kanya tayo mga intention, motibo, right? Ang babae na ito nakita, deliberately, he touched the garment of Jesus Christ. Ang sabi roon, naramdaman ni Jesus na may dumaloy na kapangyarihan sa kanya. Sino bang humawak kay Jesu Cristo? Tandaan natin. Nagiging Mr. Clean. Rather, Mr. Clean. Ano ba Mr. Clean? Sabon na naman. Nagiging malinis po tayo. Tama? Sino mang humawak kay Panginoong Kristo, lumapit, deliberately, lumilinis po. And this woman, 12 years, nagdusa po siya. Napakaraming mga nangyari sa buhay niya. 47. Di nagtanong ang Panginoong Kristo. Nagulat yung mga disciples niya, sila Peter. Hindi umalis ang Panginoon eh. Tingnan niyo, ano kaya reaksyon ni Jairus? Si Jairus na gusto niya nang umuwi, inaayaan niya si Panginoong Kristo, biglang huminto pa ang Panginoong Kristo. Di ba abala yon? Remember, pagka ang sino mang lumalapit na may personal na intensyon, deliberately lumalapit kay Jesus, hindi ka magiging istorbo kay Kristo Jesus. Kahit na busy ang Panginoong sa mga ministry niya. Tandaan natin, may mga pastor
Diba? Kung medyo, ay sorry po, full load na po yung schedule ko. Busy kasi, right? Pero ang Lord Jesus Christ natin, hindi po. Kahit busy si Jesus Christ, tatapunan tayo ng pansin. Kahit abalang-abala ang Panginoong Kristo. Dito nakita natin, 47, when the woman realized that she could not stay hidden, pwede na nga siya, paghipo niya, magaling na siya, right? Bye-bye na ako, uwi na ako. Tapos na. Nakuha ko na di ba? Maraming ganyan. Nung hindi pa nakukuha ang blessing, right? Nung hindi pa nakuha ang blessing, puro pangako sa Panginoon, katakot-takot na pangako, right? Katakot-takot yung pangako, maglilingkod ako sa Panginoon. Nung nakuha ng blessing, anong nangyari? Remember yung 10 lepers, the 10 lepers, after gumaling, di ba, ang bumalik, isa lang. Hindi naman naghahanap ng pasasalamat talaga ang Panginoon para utang na loob niya natin sa Kanya. Hindi yun ang point. The point is, yung puso natin talaga, ano bang laman? Dito yung babae, na-realize niya, yung itinago niyang paghawak dito kay Kristo Jesus, natakot siya. She began to tremble and fell to her knees in front of him. Ayan na. At sabi roon, the whole crowd heard her explain why she had touched him and that she had been immediately healed. So kinuwento ng babae. Narinig nung napakaraming tao. Narinig ni Jairus. Right? At alam niyo ba, itong passage ito, sa 48, ito na yung kasunod Habang nagsasalita si Kristo Jesus, dapat sana pagalitan niya yun No? Bakit ka nang iistorbo? Papunta kami dun sa bahay ni Jairus. Ano pang ginawa mo? Dapat gano'n Kaya siya natatakot kasi baka pagalitan siya, baka mahusgahan siya. Right? Yan yung babaeng At remember, sa kanila, pag may mga ganyang bleeding, may mga ketong, kailangan mo mag-report sa mga pariseyo, sa mga pare. Kasi may record sila na may ganyang sakit After 1 week, para mapatunayan, wala ka ng sakit talaga. You are totally healed. 1 week. Yan ang kanilang patakaran. Dito, instantly, immediately, gumaling yung babae. Naramdaman niya talaga. Ang sabi rito ni Panginoon Jesus, ito yung kanyang recommendation, daughter. Biglang tinawag siyang daughter. Daughter, sabi rito, your faith has made you well. Magic, di ba? Has made you well. Ano nagpagaling sa babae? Si Kristo ba hinawakan? Hindi. Siya humawak sa garment, right? Ano nagpagaling sa babae? Faith. That's why if you have faith, gagaling ka, ang issue ng buhay mo, aayusin ng Panginoon. Ang kasunod na sinabi niya, go in peace. Sa Hebrew word, pagka inahalan nito, yung go in peace parang go into peace. Kapayapaan. Entering into a new life, newness of life, yung may kapayapaan na for all her life. Sabi rito, 12 years po siya. 12 years mga kapatid, how the experience yung 12 years na yun? Wala siyang kapayapaan. Lahat na lang makakita sa kanya, hinuhusgahan siya. Enter into peace. You have been struggled for 12 years, sabi ni Jesus Christ, now, go in peace. Habang sinasaysay ni Jesus Christ may dumating na mga alipin ni Jairus, Amo, patay na po yung inyong anak. How devastated Jairus. Right? Nakita ng Panginoong Kristo yung mukha ni Jairus, ang sabi niya, lakasan mo lang loob mo, mabubuhay ang anak mo. Do not fear. Have faith. Very simple. Sa lahat ng miracles ng Panginoong Kristo, ang pinakamalaking parte po talaga yung faith natin. Ang dami sa Bible, pag sinabi ni Jesus Christ, your faith has saved you. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Dahil sa pananampalataya po, the secret is the faith that we had na meron tayo kay Kristo Jesus. At ina-accommodate ng Panginoon si Kristo yan, kahit faith mo lang maliit. No? Hindi mahalaga kung gaano kalaki. Kasi pag may maliit na faith na tayo, just like a mustard seed, pwedeng mag-grow yun, pwedeng lumaki. Pero lumago. At kapag lumago yun, ayun yung makikita natin sa buhay natin, that we can have peace. Daughter, faith, peace. Yung tatlo na hinighlight ko, naging anak siya ng Diyos. Right? Tama? Naging anak siya ng Diyos. Naging tagapagligtas niya si Kristo Jesus. Hindi lamang po yun, naging Lord and Savior niya, si Panginoong Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Hindi man natin nakita yung talagang formula paano siya naging anak ng Diyos. Why Jesus Christ called her daughter? Automatic po talaga. Because of her faith. Ang sabi ng Lord, ang sino man, sa John 1:12, ang sino bang tumanggap, kinilala ang anak ng Diyos na si Yesu Kristo, binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. And that is our license. Don't you love Jesus Christ? God is always in control. Di ba ang sarap mahalin si Kristo na siya lagi yung in control. Even our peace in our hearts, kontrolado ni Jesus Christ yan. Even yung imperfection natin,
Alam ng Panginoon yan, yung makaramihan natin, yung issue natin. But tandaan natin, we have the perfect lamb. Ang sabi ni John the Baptist, narito, sabi niya, kordero ng Diyos ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. That's why meron tayong Lord's Supper. And I want to, a brief announcement lang po. Gusto ko po maging aware tayo. Whenever there is a Lord's Supper po tayo, kaya ang sabi dito, banal na hapunan, banal na hapunan po. I would like to aware lang po yung mga magulang na may maliliit na bata. Huwag po natin silang sanayin na kumukuha rin ng tinapay at saka ng juice umiinom nang hindi po talaga nila naintindihan. Opo? So malaking pananagutan ng mga magulang dyan. Remember, kaya tayo nagpapartake dito, naintindihan natin, yung tinapay at yung juice, bakit natin ginagawa every time? We celebrate? Yes. We remembered? Yes. Remember natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yan yung essence talaga nito. Kaya dapat tayo bilang Panginoon, tagapagligtas natin si Jesus, tinatanggap natin yan, iniinom natin yan in the essence na siya ang aking Lord and Savior. Naiintindihan ko yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan. Amen po? Minsan nga may mga maayaw dyan, nagre-refuse eh. And we don't know the real reason. Pwede rin naman, kung ayaw mo talaga, you are not, kaya nga banal hapunan. If you think that on your own personal life, you are not, hindi ka karapat dapat na mag-partake, go. It was yours, your relationship with God. Ang importante po sa atin, whenever we partake the bread and the juice, naunawaan po natin sa isip natin, sa puso natin, that Jesus Christ died on the cross on behalf of you, on behalf of me. So crawl your way to Jesus. Sabi rito, crawl tayo, gumapang tayo, because we have faith na gagaling tayong lahat. Continue to believe that nothing is impossible and too difficult to Jesus. Let us all bow our head and close our eyes as we partake yung ating banal na hapunan. Salamat po, dakilang Diyos, sa pribilehyo, Panginoon. Thank you, Lord, sa faith ng babaeng ito na hindi man pinangalanan. Ngunit naniniwala kami, Panginoon, as we partake dito sa mga elements na ito, meron isang bagay na ginawa kayo, yung divine exchange para sa aming mga karumihan, sa aming mga kasalanan. Whether it was 12 years na dinudugo, 12 years kami naging marumi sa buhay namin, 20 years, whatever, regardless, Lord. Ang masarap dito, Lord, tinatanggap mo kami at pinapatawad mo kami. Higit sa lahat, ginagawa mo kaming mga anak ng Diyos. Maraming salamat. Nawa po sa aming pagbabahagi ng tinapay at ng juice na ito ay magdulot po sa amin ng ibayong kagalingan ito, physically, mentally, emotionally, and spiritually. Mas lalo kaming tumibay so that we will be able to know you more better, Jesus. And we go deeper and deeper what promises and provisions na pwede mo pong ipagkaloob sa bawat isa. Salamat po. Ito po yung samot, dalangin namin, punong-puno ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen.